Pakinggan nyo guys ha. Ang ganda pa rin niya eh. Maganda. Oo nga, maganda nga ano. Oo nga. Ngayon ko lang din kasi pinakinggan yan. Oo nga no, bumabayo ah. Good day guys! Pling 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 pling! Baliw ka yata eh. Ito na naman po tayo. I guess it's 2 p.m. Ano ba? Ano bang video na to? Ano? Ay, banig ang aga-aga. Huwag mo kong umpisahan. Ay, oo guys. I-endorse ko na rin tong hidden gem na hindi naman siya hidden kasi kilala na rin naman siya. Ito ay sa Laguna, Pangil River Eco Park dito sa Laguna. At guys, nakikita niyo naman ang aking paligid. Maraming halaman, mapuno, parang payapa. Pero syempre kapag ganitong weekends, may mga tao din. Ay ito guys may trekking dito. 400 pesos per head yata or 300 per head. Pero sa kasamaang palad, saktong umuulan na dumating kami dito. So in-stop muna nila yung trekking kaya kasi nga madulas ang daan, kasi delikado. Oo. Saka yung tubig medyo malabo nga. Oo, medyo lumabo nga yung tubig kasi dahil sa ulan din. Medyo naging brown. Siyempre, nagkakagagalawan yung lupa sa ilalim din niya kaya naging brown. Pero guys, ang ganda dito, promise. Ang ganda kasi ang lawak din naman. Tignan nyo naman, ang lawak. At saka, nilagyan na ng cottage sa gilid. Ayun yung babayaran nyo na lang yun. May 250 pesos. Or kung gusto nyo wag na mag-cottage, tulad namin, hindi na kami nag-cottage. Kasi ano lang naman, parang side trip lang din namin to, dumaan lang kami. Ano ba segment natin ngayon? Ang tatawagin natin segment natin na tanong mo, sagot ko. Ako, ano ba naman yun? Nung estudyante pa naman ako, lagi akong kabado kapag may recitation. Oh guys, tignan nyo naman, yung parang naghuhulugan ng mga para akong nasa ibang bansa. Oo. Diba? Ayos, diba? Amazing. Una. Yung first question, ano daw ginagamit nating gasolina sa Avanza? Gasolina sa Avanza. Actually, guys, ibigay ko ba yung secret? Hindi. Ano? Napansin ko kasi guys sa isa namin sasakyan, Suzuki naman yon. Ang gamit ko doon, premium ng Caltex, RON 95. Pero nung nag-Avanza tayo, ang gusto ko kasi, bago magpalit ng gasolina, gusto ko muna at least 1 week or 2 weeks na yun yung gamit kong gas. Tapos saka ako lilipat ng premium. Pagka may napansin ako na pagkakaiba, doon ako lilipat. Ngayon, na nangyari sa akin guys, ganito ang nangyari sa akin unang-unang release ng Avanza namin, ang ginamit kong gas is yung Hebron. Kung alam niyo yung Hebron. Kasi alam niyo naman, ang mura ng Hebron, di ba? Pero pag nagpapagas ako sa Hebron, yung pinaka-premium nila, yung octane number 91 din. Basta pag sinabi niyo naman sa Hebron na premium, alam na nila yun. Pero check niyo kasi gasoline, hindi dapat diesel. May nagtanong nga doon. Oh. Nakita niyo sa isang vlog natin, kulay green yung nilagay doon na Ako rin, actually ako nagulat ako noon, nung time dati na yun, na bakit ito yung nilagay? Yung pala, sabi niya, sira lang daw yung yung pump nila na pang gasolina. Pero gasoline daw talaga yung sinaksak. kulay green. Pero alam nyo guys, pagka ganun yung gasoline station, red flag na sa akin yun eh. Ayoko nang doon, ayoko nang bumalik sa susunod pagka ganun yung gasoline station. Dapat ayos lahat kasi chinecheck yan calibrated dapat yan. Ano ba magpapalit ng gasolina? Pwede nyo naman yung maghalo-halo pero mas maganda sana, halos ubusin nyo muna yung loob nung nagamit nyong gas bago kayo magpalit ng other brand. Ang ginawa ko kasi sa akin, halos yung nagbi-blink-blink na, doon lang ako nagpagas ng ibang gasolina na. Ngayon, nung nag-Hebron ako, parang months na ginawa akong Hebron na premium, parang minsan nahihinaan ako sa power. Parang kailangan ko ng maraming apak. Parang ganun. Madiin na apak. Tapos ngayon, sabi ng kapatid ko, hiniram kasi ng kapatid ko yung Avanza, ang pinagas niya is yung Petron. Nung pinagas daw niya yung Petron na yung
XCS, yung Octane 91, unting apak lang, arangkada na, malakas. Ngayon, sinubukan ko. Siyempre, isang buwan ako nag-drive ng Hebron. Tapos, inubos ko muna yung gasolina nung Hebron. Saka ako nagpagas ng Petron. At take note, guys, ang pasok ako nun sa Ortigas, going back home, syempre puro traffic yun. Di nasubukan ko agad yung Petron. Alam nyo, naramdaman ko agad yung pagkakaiba. Oo, ramdam ko. Pero kasi isang buwan ako nag-drive ng Hebron ng gasolina. Tapos lumipat ako ng Petron. Doon ko naramdaman ng parang may something na onting apak ko lang, medyo arangkada na siya. Siyempre, kung mas less yung apak mo sa gas, edi mas tipid siya, di ba? Mahal nga yung gasolina mo, pero matipid naman sa konsumo kung tutuusin. Kaya, ayun, yun lang yung mapapayo ko sa inyo. na, Ano mas maganda ba ipo-full tank lagi kaysa yung papit-papit din? Oo, para sa akin kasi dati rin sa isang linggo, mga 2 beses ako magpagas. Oo. Every other day yon. Pero nung sinubukan ko na laging full tank, parang mas nakatipid pa ako. Oras din siguro, hinto ka pa sa gasoline station, konsumo din yon. So, mas tipid talaga kung full tank niyo lagi pag papasok kayo ng trabaho. Malayo-layo din ang trabaho ko, tapos traffic, grabe. Isipin niyo na lang, 3 hours ang biyahe ko. Oh, yun, 3 hours yun. Isang puntahan pa lang, babalik pa. Di talagang matindi. Kasi may free insurance nga yun, di ba? Pagkuha mo. Paano na yung susunod? Oo. Guys, sa mga sa mga first car owner dyan, mararecommend kong pumunta kayo dito kasi dito sa Pangil Laguna. Para syempre may libot nyo yung sasakyan nyo. Maganda. Ngayon, ano yung tanong mo ulit? Nakalimutan ko. Wow! Insurance, paano yun? Yung insurance. Yung insurance naman natin guys, required yun na sa first year ng sasakyan natin. From the date na binili natin yung sasakyan, libre yung 1 year natin sa car insurance. Tapos after nun, next year, before 1 month ang tapos ng ng insurance, kumuha ka na. Ngayon, hindi kasi ako kumukuha ng insurance dun sa mismong kasak. Ayaw mo? Kasi medyo pricey. Medyo mahal ba? Medyo mahal kasi halos wag naman sana. Pero hindi ko naman nagagamit yung insurance. Pero maganda talaga ang may insurance. Kasi hassle-free ka dyan pag may insurance ka. Hindi pwede kung naka-car loan ka, required na may insurance ang sasakyan yearly hanggang matapos 'yan. Yung sasakyan natin after 5 years, yung isa natin sasakyan, hindi ko na kinuha ng insurance 'yun. Kasi hindi na rin tatanggapin ng insurance company kapag ka more than 7 years na yung sasakyan mo. Gusto nila mga batang sasakyan lang. Actually, ngayon pakuha na kami ng insurance pero hindi sa kasa ng Toyota. Sa labas, nag-check kami sa isang website na kinompare namin lahat ng insurance. Tanong muna kami sa mismong kasa. Ang presyo nila, ang binigay sa akin quotation is nasa 28,000. Oo, 28. 1 year yun, 1 year. Good for 1 year na yun. Syempre, alam ko naman na marami pang ibang kalabang car insurance. So, nagtanong ako sa labas, sa iba. At ang pinakamababang nagbigay sa akin, alam niyo ba kung magkano? 18,000 pesos. Oo, di ba? Ang laki ng difference. Para na yun sa Avanza G. 18. Iba ba yan? Kung ibang sa E? Kung Avanza E ka, or kung Avanza J, mas mura yung insurance mo, sigurado. Depende kasi sa presyo din ng sasakyan. Kaya mas mahal yung sasakyan, mas mahal ang insurance. Ganun yun. Siyempre, alanganin namang pare-parehas yung insurance. Siyempre kasi si Avanza G, ang dami kasi niyang safety features. Kung sakaling masira yun, papalitan yun, mga mahalang mga sensor. So, kaya yun. So, I guess kung sa E, baka makahanap ka ng 15,000. Sa G, 18K. Yan, 18K yung nakita ko. So, malamang sa malamang guys, yun na yung kukunin ko. Pero, ano bang purpose niyang car insurance nyo? Siyempre, para sa peace of mind dyan. Ngayon, kung mabangga kayo sa isang daan, wag na kayong mamroblema na gagastos or yung mga motor Oo. Yung kunyari, nabangga kayo ng motor or ikaw yung bumangga sa motor. Kahit anong aksidente, ang lagi mo lang ilalabas dyan, police report. Yun lang yung babayaran mo, police report lang. Ngayon, eto guys nakakalungkot lang minsan isipin na dapat diba
we spread love para sa ating mahal na Earth. Pero may mga driver talaga ng mga sasakyan. Ito mga high-end pa na Hindi naman sa high-end. Mga middle class na car tulad ng Avanza. Ano pa ba? Yung mga alam mong may mga saktuhan lang ang pera na nakabangga o sila yung nabangga. Sisingilin pa nila yung kunyari motor, sisingilin pa nila yung nakamotor na parang wala nang pangbayad. Pero yung totoo hindi mo naman kailangan humingi ng bayad doon sa nakabangga sa'yo kung insured ka. Ewan ko sa akin kasi parang hindi naman panggugulang siguro, pero napaka-inhumane naman. Parang walang consideration. Pero sa akin kasi kung insured naman yung sasakyan ko at nabangga ako, or like for example, nabangga ako ng sasakyan din or ng motor o ng alam mong mahirap naman, kung sa tingin kong wala na akong sisingilin doon sa nakabunggo sa akin kasi insured naman ako. Ang ano lang doon, ang singilin nyo na lang siguro yung para sa police report. Kasi ang police report ata, hindi ako nagkakamali, is 2,000 sa'yo, 2,000 din doon sa isa. Kasi yung police report, yan ang pinaka-importanting ipipresent mo sa insurance company mo para ma-claim mo yung yung bayad, yung bill na nagastos mo. So ikaw, nasa sayo na rin yun. Bahala kayo. Pero kasi ako, hindi ko galing maging ganun eh. Kung may makabangga man sa akin, hindi ako sisingil. Hindi na ako sisingil kasi may insurance naman. Ganun na lang. Pero yun nga, sadly, may mga tao talaga na halos parang kainin pa niya yung nakabangga sa kanya na, ewan. Kasi natatakot pumunta sa presinto, gagawa ng police report. Kaya ayaw, bayad na lang ayaw magpunta ng police report kasi merong report. Kasi may record. Kaya pala yung mga ibang driver, kahit may insurance na galit sila kasi alam nilang may record sila sa police. Kaya siguro ganun. Ang sama naman natin, nagko-conclude agad tayo. Baka mabash tayo ng mga... At ano pa ba? Third question. Yung may nagtatanong doon, hindi nababanggit na po sa speaker ng Avanza. Okay. Ano ba, maganda ba yung Avanza? Ilan ba yung speaker doon? Ganito guys, kaya mahal ang Avanza G ng kaunti. Pag sa Avanza E pababa, E tsaka J, silang dalawa, ang speaker lang nila is nasa unahan. Dalawa lang yon sa unahan. Yung sa driver tsaka sa kabila. Pag naman sa Avanza G yung top of the line ni Avanza, 4 ang speaker. 2 sa harap, 2 sa gitna. Yan yung speaker niya. Kaya yung sound talagang ang ganda. Oo. Depende pa yun sa cellphone mo. Kapag naka-Dolby Atmos yung cellphone mo, grabe. May epekto ba yun? May effect. Yung cellphone mo may Dolby Atmos? Pag may Dolby Atmos yung cellphone mo, yung effect nun sa loob ng sasakyan, ramdam mo na may Dolby Atmos. Ang ganda. At saka, actually guys, hindi na ako nagpalit ng speaker kasi ang ganda talaga ng sound quality niya eh. Nasa cellphone, ganito napansin ko lang, pag yung cellphone mo other than Samsung or Apple, medyo yung quality of sound may naririnig akong onting difference. Parang may kulang na may something, may kulang. May kulang na instrument, ganon. Pero kapag Samsung or Apple, ang cellphone na gamit ko, naka-Bluetooth man or karaniwan naman ako naka-Bluetooth, yung sound quality, grabe, ang ganda. Si Samsung kasi may Dolby Atmos yun, kaya ang ganda talaga ng effect ng sound niya sa loob ng sasakyan. Kasi nga, 4 yung speaker eh. Pero guys, okay lang naman kung dalawa lang yung speaker ng Avanza na nabili nyo. Kasi, pwede nyo naman na magpa-install sa... Naka-ready yun eh. Oo, naka-ready naman yun. Punta kayo ng Blade. May speaker sila. May speaker sila doon, ang gaganda. Nakakabit din pala sila. Oo, sila na mismo magkakabit nun. Kasi ako, plano ko rin yun sanang gawin. Kaya lang, ang ganda naman ng quality ng sound ng speaker natin. So, ba't pa ako bibili, diba? Okay na ako dyan. Masulit na. Pero guys, may nakikita kayong parang speaker dun sa unahan, pinaka-dashboard, dun sa dalawang gilid. Bandang side mirror. Ano yun? Sa Velos naman, meron na yun. Pero sa Avanza, wala. Wala din. Wala ng sound yun. Pwede natin palagyan. Oo, pwede mo rin palagyan yun. Pero sa akin, okay na yun. 4 to speaker, sulit ka na doon. Tapos kulob pa sa loob. Kaya kapag minsan pag lumalabas ako, rinig ko na rin yung sound.
So guys, maliligo na muna ako ha. Yung mga tanong nyo na lang. Comment nyo na lang. Ito yung sinasabi mo, Tan. Yung sinasabi mong Ito yung provision for speaker pa yan. Pero para sa Velos, yan meron na yan. Yung Avanza wala. kasi sa likod ng ano. Sa natin saglit natin lang ha. Ito. So apat ka. So testing natin ngayon. Kung gaano ka ganda yung sinasabing sounds nito. Try natin, Bluetooth lang tayo. Alam ko na muna ang init eh. Yan. Alam mo na ang cellphone mo. Ano, ang cellphone ko ay Xiaomi. O bakit tinatawa mo Xiaomi? Wala na. Teka, tugin natin. May Dolby Atmos yan. Wala eh. Pero yung sa Samsung maganda kasi may Dolby Atmos yun. Pakinggan nyo guys ha. Ang ganda pa rin niya eh. Maganda. Oo nga, maganda nga ano. Oo nga. Ngayon ko lang din kasi pinakinggan yan. Oo nga no, bumabayo ah. Oo, maganda nga sounds, hindi basag. Para sa akin, no need na. No need na i-upgrade pa. Anong title niya kantang yan? Yan, You and Me. You and Me. Remix siya. Nagpagupit ka pa ah. Guys, nakauwi na tayo. At tignan nyo naman ang new look ko, hairstyle. bagong gupit. Bagong gupit si Nonoy. Pwede po, apo. Shoutout muna tayo. Ano eh, yung mga avid listener natin to eh. Sila, mga solid kasibs natin to. Si Nether Drake na excited na sa kanyang Avanza sa darating daw na birthday niya. Sakto yan, Boss Nether Drake, kasi ngayon, di ba, nagre-recall ng Avanza. So, pagdating niya, wala nang recall yan kasi, na-check na yan, naayos na yan. One time, makita ka rin namin sa kalsada habang naggagala kami. Yan, sino pa ba? Yung lagi din natin nakasal. Oo, ito. Kaya si Boss Nether Drake, baka makasalubong ka din namin tulad nitong shoutout kay Long Ibanez na ilang beses kami ilang beses nagkasalubong. Ang galing nga, parang, di ba? Gala din sila. Oo, gala din sila kasi parang ang ganda lang din kasi parang nai-inspire natin sila na pumunta din dun sa napuntahan nating mga nagagalaan natin. Though medyo malapit-lapit pa lang kasi alam mo na, budget-wise. Ito naman medyo na-inspire na mag-vlog pa kasi may time din kasi na parang gusto ko na huminto mag-vlog, pero pagka nakakabasa ako ng comment ng mga kasibs natin na nakaka-inspire, parang gusto ko ulit mag-continue, lalo na si hindi ko alam kung babae ito o lalaki, si Boss Gian Melendres na grabe ang haba ng comment niya na na-inspired ako nung time na nabasa ko yun. Kaya for sure ako makakabili ka rin ng gusto mong sasakyan pagdating ng... Yung mama